Kumusta po kayo, mga minamahal naming tagapakinig? At maligayang pagbabalik sa ating channel, ang tahanan ng mga kwentong pumupukaw sa puso. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan, saan man kayo naroroon sa mundo. Sabi nila, ang pagmamahal ng isang ina, ang pinakadalisay at pinakamatatag na kanlungan. Ito ang ilaw na gumagabay sa atin sa pinakamadilim na gabi at ang yakap na bumubuo sa ating mga basag na piraso. Ngunit, paano kung isang araw, ang kanlungang yon ay biglang gumuho? Paano kung ang ilaw na yung sinasandalan ay biglang manlamig at magbago ng anyo? Halina't samahan ninyo ako sa isang kwentong susubok sa tatag ng pagmamahal na ito. Ito ang Silong ng Ina. May kakaiba sa lasa ng pichi-pichi. Iyon ang unang pumasok sa isip ng 9 na taong gulang na si Hiraya habang dahan-dahan niyang nanginunguya ang malambot at balot sa kesong kakanin. Nasa harap niya ang kanyang ina, si Diwa, na nakangiti sa kanya mula sa kabilang dulo ng kanilang maliit na mesang gawa sa kawayan. Ang ngiting iyon, pamilyar pa rin naman. Ang mga mata, pareho pa rin namang nangungusap. Pero sa loob ng ilang buwan, pakiramdam ni Hiraya ay may salaming nakapagitan sa kanila. Isang salamin na hindi niya makita, ngunit malinaw na nararamdaman. Masarap ba, anak? Tanong ni Diwa. Ang boses ay malambing gaya ng dati. Tumango si Hiraya at pilit nang ngumiti. Opo, Nay, masarap po. Isang maliit na kasinungalingan. Ang pichi-pichi ng kanyang ina ay laging saktong-sakto lang ang tamis na may banayad na alat mula sa keso. Ngunit itong nasa plato niya ngayon ay sobrang tamis na halos manikit sa kanyang lalamunan, parang pagmamahal na pilit. Bigla, isang alaala ang sumagi sa kanyang isipan, isang alaalang kasing init ng bagong lutong bibingka sa umaga. Ilang buwan na ang nakalipas, magkatabi sila sa kanilang maliit na kusina. Amoy na amoy niya ang banayad na pabango ng sampagwita mula sa buhok ng kanyang tunay na ina habang tinuturuan siya nitong maghalo ng galapong. Maingat na inalalayan ni Diwa ang kanyang maliliit na kamay. Dahan-dahan lang, Hiraya ko. Bulong nito, ang hininga ay mabango. Ang paggawa ng kakanin ay parang pag-aalaga ng pagmamahal. Hindi minamadali, hindi pinipilit. Bawat halo dapat mula sa puso. Pagkatapos, habang hinihintay nilang maluto ang kanilang ginawa, isinandal ni Hiraya ang kanyang ulo sa balikat ng ina. Tinirintas ni Diwa ang kanyang mahabang buhok. Ang mga daliri nito ay malumanay at puno ng kalinga. Doon, sa ilalim ng sinag ng araw na tumatagos sa kanilang bintana, ibinulong sa kanya ng ina ang kanilang sikretong kwentong pambata. Isang kwento tungkol sa isang bituing laging umiiyak na tanging silang dalawa lang ang nakakaalam ng dahilan at ng katapusan. Hiraya? Napapitlag si Hiraya pabalik sa kasalukuyan. Ang babaeng nasa harap niya ay nakatitig sa kanya. Ang ngiti ay bahagyang nawala. Malalim yata ang iniisip mo, anak. May problema ba? Umiling siya kaagad. Wala po, Nay. May naalala lang po ako. Ngumiti muli ang kanyang ina, ngunit hindi umabot sa mga mata nito ang nangiti. Iyon ang isa sa mga bagay na nagbago. Dati, kapag ngumingiti ang kanyang nanay Diwa, pati ang mga mata nito ay parang natutuwa. Kumikinang na parang dalawang bituin. Ngayon, ang mga mata nito ay parang malalim na balon, kalmado sa ibabaw, ngunit walang makitang buhay sa ilalim. Maya-maya pa, habang nagliligpit si Hiraya ng kanilang pinagkainan, hindi sinasadyang nasagi ng kanyang siko ang baso ng tubig. Kumalat ang tubig sa sahig na semento. Nanlaki ang kanyang mga mata. Inaasahan ang isang banayad na paalala o isang mahinang, "Hala, mag-ingat ka, anak," mula sa ina. Iyon ang gagawin ng kanyang ina. Ngunit ang babaeng kaharap niya ay hindi kumibo. Nakatayo lang ito, nakatingin sa basang sahig. Walang galit sa mukha nito,
Ngunit wala ring pag-aalala, isang blankong ekspresyon. Pagkatapos, dahan-dahan itong kumuha ng basahan. Walang salita, walang emosyon. Pinunasan nito ang sahig sa isang paraan na sobrang episyente, sobrang tahimik. Ang katahimikang yon ay mas nakakabingi at mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Naramdaman ni Hiraya ang panlalamig ng kanyang batok. Gabi, oras na para matulog. Ito ang paboritong parte ng araw ni Hiraya dati. Ang kanyang nanay Diwa ay tatabi sa kanya. Aawitin ang kanilang paboritong oyayi at hahalikan siya sa noo. Isang halik na nagtataboy sa lahat ng multo, sa ilalim ng kama at sa lahat ng takot sa kanyang puso. Gaya ng dati, pumasok ang kanyang ina sa kwarto. Inayos nito ang kumot hanggang sa kanyang leeg. Hinaplos nito ang kanyang buhok. Ngunit ang haplos ay tila wala sa loob. Isang galaw na kinabisa, pero hindi isinapuso. "Matulog ka na, Hiraya," sabi nito. Yumuko ito para humalik sa kanyang noo. Ipinikit ni Hiraya ang kanyang mga mata. Naghihintay sa pamilyar na init, sa pamilyar na amoy ng kanyang ina. Ngunit ang dumampi sa kanyang balat ay isang halik na malamig. At ang naamoy niya, hindi iyon ang amoy araw at sampagwitan ng kanyang ina. Iyon ay isang amoy ng pabangong hindi niya kilala. Matapang, bulaklakin, at estranghero. Sa isang iglap, para siyang binuhusan ng nagyayelong tubig. Ang halik na dati nagbibigay sa kanya ng kapayapaan ay siya na ngayon nagbibigay ng lason ng pagdududa sa kanyang buong katauhan. Hindi ito ang kanyang ina. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata sa dilim kahit na nakalabas na ng silid ang babae. Tinitigan niya ang anino sa kisame. Ang tibok ng kanyang puso ay bumibilis, hindi dahil sa takot sa dilim, kundi dahil sa isang tanong na biglang sumulpot sa kanyang isipan. Isang tanong na nagpanginig sa kanyang buong kaluluwa. Kung hindi ito ang nanay niya, nasaan ang totoo niyang ina? Ang pagdududa, kapag naitanim na sa isipan, ay parang isang halamang baging. Sa una, isa lamang itong maliit na usbong, madaling baliwalain. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, humahaba ang mga ugat nito, kumakapit ng mahigpit. Hanggang sa balutin nito, ang buong puso ng takot. Para kay Hiraya, ang baging na yon ay nagsimulang tumubo mula sa isang malamig na halik. Kinabukasan, ang sikat ng araw ay pareho pa rin. Ang amoy ng sinaing ay pamilyar pa rin. Ngunit para kay Hiraya, ang buong bahay nila ay nag-iba na ng kulay. Ang bawat kilos ng babaeng tinatawag niyang nanay ay isa ng palaisipan na kailangan niyang lutasin. Ang bawat salita nito ay isang kodigo na kailangan niyang unawain. Mula sa isang anak, siya ay naging isang espiya sa sarili niyang pamamahay. Naghahain ng almusal ang babae, kumikilos ng may parehong grasya at kahinahunan. Pero napansin ni Hiraya ang mga detalye. Inilagay nito ang tasa ng kape sa kaliwang bahagi ng plato, samantalang ang tunay niyang ina ay laging sa kanan ito inilalagay. Isang maliit na bagay, ngunit para kay Hiraya, isa itong malaking bitak sa perpektong maskara ng babae. Nagpasya siyang subukan ito. Isang pagsubok na tanging ang tunay na diwa lang ang makakapasa. Naitawag niya. Pinipilit na maging normal ang kanyang boses. Naalala niyo po ba noong nahulog ako sa puno ng aratiles? Yung po sa may likod bahay ni Aling Nena? Huminto sa pag-aayos ng plato ang babae. Tumingin ito sa kanya at sa isang saglit nakita ni Hiraya ang bahagyang pag-aalangan sa mga mata nito. Ngunit mabilis itong napalitan ng isang matamis na ngiti. Aba, oo naman anak. Paano ko naman makakalimutan yon na umiyak ka ng umiyak noon dahil sa laki ng galos mo sa tuhod? Umiling si Hiraya habang nararamdaman ang panlalamig ng kanyang tiyan. Hindi po ako umiyak. Ha? Umiyak ka kaya? Giit ng babae. Medyo tumatawa pa. Takot na takot ka nga sa dugo noon. Hindi po ako umiyak.
Ulit ni Hiraya. Mas matatag na ngayon. Dahil sabi niyo po sa akin, ang mga matatapang na bata ay hindi umiiyak sa galos. Ang ginawa niyo po noon ay kumuha kayo ng dahon ng bayabas, nginuya niyo po, at itinapal sa sugat ko habang kinakantahan niyo ko, kaya po hindi ako umiyak. Ang nangiti sa labi ng babae ay unti-unting naglaho. Nanigas ito, nahuli sa isang kasinungalingan na hindi nito inaasahan. Sinubukan nitong bawiin ang sitwasyon. Oo nga pala. Ganoon nga pala ang nangyari. Masyado lang sigurong nag-alala si nanay, kaya ang naaalala ko lang ay ang pag-iyak mo sa isip ko. Hindi na sumagot si Hiraya, parang may kung anong bumara sa kanyang lalamunan. Malinaw na sa kanya ngayon. Ang alaala ay isang susi at ang babaeng ito ay walang hawak na kopya. Mula noon, mas naging maingat si Hiraya. Hindi na siya nagtatanong. Nagmamasid na lang siya. Isang gabi, nang akala ng babae ay tulog na siya, nakarinig siya ng mahinang kaluskos mula sa sala. Dahan-dahanan siyang bumangon, lumakad ng walang ingay na parang pusa at sumilip sa siwang ng pinto. Doon, sa ilalim ng liwanag ng nag-iisang bombilya, nakaupo ang babae sa mesa. Sa harap nito ay isang lumang notebook ng kanyang ina at isang piraso ng papel. Hawak nito ang isang ballpen at dahan-dahan, maingat nitong ginagaya ang pirma ng kanyang ina. Diwa Matiwasay. Paulit-ulit. Ang bawat kurba ng letra, ang bawat guhit ay masusi nitong kinokopya. Para itong isang estudyanteng nagsasanay para sa isang pagsusulit kung saan ang pagiging perpekto ang tanging paraan para pumasa. Sumikip ang dibdib ni Hiraya. Ito pala ang dahilan kung bakit tila pamilyar pa rin ang lahat. Pinag-aaralan ito. Ang buhay nila ay isa na lamang aralin para sa babaeng ito. Ilang gabi ang lumipas, isa pang piraso ng palaisipan ang kanyang natuklasan. Nagising siya sa gitna ng gabi dahil sa uhaw. Habang papunta sa kusina, narinig niya ang mahinang boses ng babae. Hindi ito galit, hindi rin masaya. Ito ay isang boses na formal at walang emosyon na tila nakikipag-usap sa isang transaksyon. Nagtago siya sa likod ng kurtina at pinakinggan ang usapan sa telepono. Opo, maayos ang lahat dito, sabi ng babae sa kausap. Sumusunod naman ang bata. Hindi, wala pa siyang anumang hinala. Nagkaroon ng mahabang katahimikan. Opo, naiintindihan ko. Patuloy nito, mas bumaba ang boses. Kailangan ng bilisan. Malapit nang matapos ang kontrata. Huwag kayong mag-alala. Gagawin ko ang lahat para siguradong tapusin na ito. Ang mga salitang kontrata at tapusin na ay tumatak sa isipan ni Hiraya na parang markang bakal. Hindi niya naiintindihan ang buong konteksto, ngunit sapat na ang kanyang narinig para malaman na mayroong panganib. Isang panganib na hindi pa niya lubos na maintindihan, ngunit alam niyang papalapit na. Ang kanyang pag-iingat ay nauwi na sa purong takot. Naghahanap siya ng kahit anong patunay, kahit anong bagay na maihaharap niya sa mundo para sabihing, hindi ako nababaliw, may mali dito. Ang pagkakataon ay dumating isang hapon nang makiusap ang babae na pumunta sa tindahan ni Aling Mercy para bumili ng suka. Iyon ang unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo na pinayagan siyang lumabas mag-isa. Sa pagmamadali ng babae, naiwan nitong bahagyang nakabukas ang pinto ng kwarto nito. Alam ni Hiraya na mali ang gagawin niya. Alam niyang hindi ito tama. Ngunit mas malakas ang puwersa ng pagdududa at ang pangangailangang malaman ang katotohanan. Mabilis siyang pumasok sa loob. Ang kwarto ay malinis at maayos. Sobrang ayos na tila walang taong natutulog dito. Inilibot niya ang kanyang mga mata. Walang litrato, walang personal na gamit. Tanging ang mga damit na alam niyang pag-aari ng kanyang ina. Tumingin siya sa kama. May kung anong nag-udyok sa kanya na tingnan ang ilalim ng unan. Dahan-dahan niyang itinaas ito. At doon, nakita niya
Hindi ito laruan. Hindi ito pera. Isang maliit at kupas na pitaka ang nakatago doon. Nanginginig ang mga kamay na kinuha niya ito. Pagbukas niya, hindi ang pamilyar na ngiti ng kanyang ina sa isang lumang litrato ang sumalubong sa kanya. Hindi rin ang kanyang sariling baby picture. Ang nasa loob ay isang government ID. Isang mukha ng babae na kamukhang kamukha ng kanyang ina. Ngunit may ibang namngiti. Isang nangiting malamig at kalkulado. At sa ilalim ng litrato, isang pangalang hindi niya kailanman narinig sa buong buhay niya. Isang pangalang bumulong ng kataksilan at panganib. Malaya Vargas. Binitawan ni Hiraya ang pitaka na para siyang napaso. Ang hangin ay biglang nawala sa kanyang mga baga. Ang lahat ng piraso ng palaisipan, ang kakaibang lasa ng pichi-pichi, ang maling alaala, ang pagsasanay sa pirma, ang mga tawag sa telepono. At ngayon, ang pangalang ito ay biglang nagkabit-kabit. Ang babaeng kasama niya sa bahay. Ang babaeng humahalik sa kanya gabi-gabi. Ang babaeng nagpapanggap na kanyang ina ay may sariling pangalan at hindi ito diwa. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay isang kumot na bumabalot kay Malaya, ngunit hindi ito nagbibigay ng kapayapaan. Sa halip ito'y isang kumot na puno ng tinik. Bawat sulok ng maliit na bahay na ito ay sumisigaw ng isang pangalan na hindi sa kanya. Diwa, ang amoy ng nilabhang damit, ang ayos ng mga kasangkapan, ang mga guhit sa pader kung saan sinusukat ang taas ni Hiraya bawat taon. Lahat ng ito ay mga multo ng isang buhay na ninakaw niya. Nakatayo si Malaya sa harap ng salamin sa kwarto. Ang mukha na nakatingin pabalik sa kanya ay hindi na niya halos makilala. Ito ang mukha ni Diwa Matiwase. Ang parehong hugis ng panga, ang parehong kulay ng mga mata, ang parehong alon ng buhok, ilang buwan ng masusing pag-aaral, ilang linggo ng sakripisyo sa pagkain para makuha ang tamang timbang, at isang masakit na operasyon para sa maliit na nunal sa ibabaw ng labi. Perpekto. Sinubukan niyang ngumiti. Ang ngiti ni Diwa. Nakita niya ito ng paulit-ulit sa mga video na ibinigay sa kanya ng sindikato. Isang ngingiting malawak, totoo, at umaabot hanggang sa mga mata. Itinaas niya ang sulok ng kanyang mga labi. Ginaya ang bawat galaw. Ngunit ang nakita niya sa salamin ay isang karikatura lamang, isang maskara. Ang kanyang mga mata ay nanatiling malamig, walang buhay, at puno ng anino ng isang nakaraang hindi niya matakasan. Ang nangiti ay hindi kailanman umabot doon. Napabuntong hininga siya at hinilamos ang kanyang mukha. Binubura ang peking ekspresyon. Isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isip. Hindi niya nais ngunit kusa. Itong dumating. Isang madilim at malamig na bodega. Siya ay isa lamang dalagita, kasama ang iba pang mga ulila. Ito ang kanilang training ground. Ang kanilang tagapagsanay, isang malupit na lalaking kilala lamang bilang ang maestro, ay nakatayo sa harap nila. Sa mundo natin, walang lugar para sa sariling pagkatao. Sabi ng maestro, ang boses ay kasing talas ng patalim. Kayo ay mga blangkong papel. Ang sindikato ang magsusulat kung sino kayo. Para mabuhay, kailangan ninyong mamatay. Mamatay ang inyong mga pangalan, ang inyong mga alaala, ang inyong mga pangarap. Ang tanging layunin ninyo ay ang maging anino ng iba. Ang parusa sa pagpapakita ng sariling emosyon ay matindi. Ang pag-iyak ay katumbas ng walang pagkain sa loob ng isang araw. Ang pagtawa ng walang dahilan ay katumbas ng sampal. Natutunan niyang itago ang lahat sa likod ng isang blangkong mukha. Natutunan niyang maging wala. Napailing si Malaya. Itinutulak ang alaala palayo. Ang nakaraan ay tapos na. Ito ang kanyang misyon ngayon. Isang simpleng misyon. Palitan si Diwa. Kunin ang access sa bank account nito na naglalaman ng malaking halaga mula sa isang mamanahin. At pagkatapos
ay umalis ng walang bakas. Ngunit sa lahat ng kanyang mga misyon, ito ang pinakamahirap dahil sa bata. Si Hiraya. Ang bata ay isang matalas na tinik sa kanyang tagiliran. Noong una, inakala niyang madali lang itong lokohin. Ngunit ang mga tanong nito, ang mga titig nito, mayroon itong paraan ng pagtingin sa kanya na tila ba nakikita nito ang mga siwang sa kanyang perpektong pagkukunwari. Bawat araw, nararamdaman niya ang pagdududa ng bata na parang isang sinag ng araw na tumatagos sa pinakamadilim na sulok ng kanyang kasinungalingan. Nakakainis, nakakabalisa, at nakakainggit. Naalala niya kaninang umaga nang subukan siyang lituhin ng bata gamit ang alaala tungkol sa puno ng aratiles. Sa isang saglit, naramdaman niya ang pagkataranta. Ngunit mas mabilis na nanaigang galit. Isang galit na nag-uugat sa inggit. Ang batang ito ay may mga alaalang pinanghahawakan. Mayroon itong tunay na inang nagmamahal dito. Mga bagay na hindi niya kailanman naranasan. Siya ay isang anino na nagnanakaw ng buhay ng iba dahil wala siyang sarili. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone na nakatago sa ilalim ng kama. Isang hindi rehistradong numero. Alam na niya kung sino ito. Sinagot niya ito kaagad. Ang kanyang boses ay bumalik sa pagiging formal at walang emosyon. Opo? Kumusta ang sitwasyon, Malaya? Tanong ng isang boses sa kabilang linya. Isang boses na pamilyar at nagdudulot ng takot. Ang boses ng kanyang handler mula sa sindikato. Maayos ang lahat. Sagot niya, isang dekahong kasinungalingan. Walang problema. Siguraduhin mo lang, ayon sa aming impormasyon, malapit nang marilis ang mana. Kailangan nating makuha iyon sa lalong madaling panahon. Ang sabi mo, 2 linggo. Mahigit 1 buwan ka na riyan. May mga inaayos lang po akong detalye. Katwiran ni Malaya. Nararamdaman ang pamilyar na kaba. Ang pagkabigo sa sindikato ay may katumbas na parusang mas masahol pa sa kamatayan. Ang bata, masyadong matanong. Kung gayon, patahimikin mo, sabi ng boses, simple at brutal. Alam mo na ang protocol, kapag nakuha na ang pera, kailangan mong tapusin ang trabaho. Walang dapat maiwang testigo, lalo na ang bata. Naiintindihan mo? Oo po. Halos mautal na sagot ni Malaya. Naiintindihan ko po. Ibinaba ang tawag. Napasandal si Malaya sa pader. Ang kanyang paghinga ay mabigat. Tapusin ang trabaho. Alam niya ang ibig sabihin noon. Kailangan niyang alisin hindi lang si Diwa, kundi pati na rin si Hiraya. Bigla, pumasok sa isip niya ang pitakang itinago niya sa ilalim ng unan. Ang kaisa-isang bagay na nagpapaalala sa kanya kung sino siya. Kinapa niya ito. Ang pamilyar na hugis nito sa ilalim ng malambot na unan ay nagbibigay sa kanya ng kaunting kapanatagan. Ngunit nang itinaas niya ang unan, naramdaman niya ang kakaiba. Bahagyang nausog ang pitaka mula sa orihinal nitong pwesto. Imposible. Siya lang ang nakakaalam nito. Maliban na lang kung dahan-dahan siyang lumingon patungo sa pinto ng kanyang silid na bahagyang nakaawang. Sa siwang nakita niya ang isang anino na mabilis na gumalaw. Si Hiraya. Nanlaki ang kanyang mga mata sa realisasyon. Ang bata, alam na nito. Ang lahat ng pagkukunwari, lahat ng pasensya, lahat ng pag-arte, biglang gumuho. Ang namuo sa kanyang dibdib ay hindi na pagkabalisa, kundi purong galit at determinasyon. Ang laro ay tapos na. Ang espiya ay nahuli na ang espiya. Lumingon siya pabalik sa salamin. Ang mukha ni Diwa ay nandoon pa rin. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga mata sa likod nito ay hindi na blanko. Ang mga ito ay madilim, mapanganib, at nag-aapoy. Tumayo siya at dahan-dahang lumakad palabas ng kwarto. Sa pasilyo, nakita niya si Hiraya na nakatayo. Ang mga mata ay nanlalaki sa takot, ang katawan ay nanginginig. Nagtama ang kanilang mga paningin. Sa sandaling iyon, alam ni Hiraya na ang babaeng nasa harap niya
ay hindi lang isang estranghero. Isa itong halimaw na nag-aanyong anghel. At ang anghel na yon ay na alam na niya ang katotohanan. Nang magtama ang kanilang mga mata sa pasilyo, alam ni Hiraya na ang laro ay tapos na. Ang manipis na hibla ng pagkukunwari na kumakabit sa kanilang dalawa ay tuluyan ng naputol. Ang babaeng kaharap niya ay hindi na sinusubukang maging si Diwa. Ang nakatayo sa harap niya ngayon ay si Malaya at ang mga mata nito ay punyal na nakatutok sa kanyang puso. Ang bahay na dati kanlungan ay naging isang kulungan. Ang hangin ay tila mas kumapal at mas mabigat hingahin. Ang katahimikan ay hindi na mapayapa. Ito'y isang katahimikang naghihintay, puno ng panganib. Ang unang sampal ay hindi dumapos sa kanyang pisngi, kundi sa kanyang kaluluwa. Nang umagang yon, habang nag-aagahan, hindi sinasadyang natabig ni Hiraya ang kanyang baso ng gatas. Kumalat ang puting likido sa mesa, tumulo sa sahig. Dati, ang ganitong pagkakamali ay sasalubungin ng isang mahinahong, "Ayos lang yan anak, lilinisin natin." Ngunit ngayon, isang malakas na sigaw ang bumasag sa katahimikan. "Tanga ka ba?" Ang boses ni Malaya ay matalas at walang anumang bahid ng pagmamahal. Napapitlag si Hiraya. Ang kanyang katawan ay nanigas sa gulat at takot. Napako ang kanyang tingin sa basag na baso sa sahig. Ito ang unang pagkakataon na sinigawan siya ng ganito. Kahit kailan, hindi siya napagsalitaan ng masakit ng kanyang tunay na ina. "Tingnan mo ang ginawa mo. Nag-aaksaya ka lang," sabi pa ni Malaya. Lumapit ito at marahas na hinawakan ang kanyang braso. "Tumayo ka dyan at linisin mo yan." Ngayon din, nanginginig na kumuha ng basahan si Hiraya. Ang mga luha ay nagbabadyang tumulo mula sa kanyang mga mata, ngunit pinigilan niya ito. Natatakot siyang ipakita ang anumang kahinaan. Bawat patak ng luha ay parang gasolina na maaaring lalong magpaliyab sa galit ng halimaw na kasama niya. Habang nagpupunas ng sahig, ramdam niya ang matatalim na titig ni Malaya na nakabantay sa bawat galaw niya. Ang dating silong ng ina ay isa na nga ngayong teritoryo ng isang kaaway. Ang kanyang pagkakakulong ay naging opisyal kinahapunan. Dumating si Aling Nena, ang kanilang matandang kapitbahay na may dalang isang mangkok ng ginataan. "Diwa, Hiraya," masayang bati nito mula sa labas ng kanilang bakod. Agad na lumabas si Malaya, hinarangan ng pinto. "Ay, Aling Nena, magandang hapon po." Ang kanyang boses ay bumalik sa pagiging kalmado. "At peke, kumusta na kayo? Itong si Hiraya, ilang araw ko nang hindi nakikitang naglalaro sa labas. May sakit ba?" Usisa ng matanda, sinusubukang silipin si Hiraya sa loob. Isang pekeng ngiti ang gumuhit sa labi ni Malaya. "Naku ho, medyo may ubo po kasi siya. Pinagpapahinga ko muna. Mahirap na. Baka makahawa pa." "Ganoon ba? Oh, sige. Heto, nagluto ako ng paborito niyang ginataan. Ibigay mo na lang sa kanya," sabi ni Aling Nena, iniabot ang mangkok. Kinuha ito ni Malaya. "Naku, salamat po ng marami, Aling Nena. Pagalingin ko lang po itong si Hiraya." At bago pa man makapagsalita muli ang matanda, dahan-dahan ngunit tiyak na isinara ni Malaya ang pinto. Click! Ang tunog ng trangka ay parang tunog ng kandado ng isang selda. Mula sa bintana, nakita ni Hiraya ang malungkot na pag-alis ni Aling Nena. Ang kanyang huling koneksyon sa labas ng mundo ay pinutol na. Nagsimula ang pinakamahabang gabi sa buhay ni Hiraya. Nakahiga siya sa kanyang kama, ngunit ang kanyang mga mata ay dilat na dilat sa dilim. Bawat tunog sa labas, ang tahol ng aso, ang ugong ng tricycle ay nagpapakaba sa kanya. Ngunit ang pinakanakatatakot ay ang katahimikan sa loob ng bahay. At pagkatapos, narinig niya ito. Sa una, isa lamang itong mahinang kaluskos. Napakaliit,
na inakala niyang guni-guni lang niya. Ngunit umulit ito. Isang tunog ng pagkaskas. Parang isang daga na sinusubukang bumaon sa kahoy. Ngunit iba ito. Mas mabagal. Mas desperado. At nagmumula ito sa direksyon ng kwarto ng kanyang ina mula sa ilalim ng kama. Nanigas si Hiraya. Pinakiramdaman ng bawat pintig ng kanyang puso sa kanyang dibdib. Hindi ito daga. Alam niya ang tunog ng daga. Ito ay iba. Sinubukan niyang ipikit ang kanyang mga mata. Pilitin ang sarili na matulog. Ngunit ang tunog ay paulit-ulit na parang isang lihim na mensaheng sinusubukang iparating sa kanya. Dahil sa takot, tinawag niya ang nag-iisang tao na naroon. Kahit pa alam niyang ito ang dahilan ng kanyang takot. Nanay, nanginginig niyang tawag sa dilim. Ilang segundo ng katahimikan. Pagkatapos, isang boses ang sumagot mula sa kabilang kwarto. Isang boses na antok at iritado. Ano yon? May naririnig po akong kaluskos. Bulong ni Hiraya. Daga lang yan. Walang ganang sagot ni Malaya. Huwag mong pansinin. Matulog ka na. Ngunit alam ni Hiraya na hindi yon daga. Ang tunog ay may kasamang lungkot. May kasamang paghihirap. Hindi na siya muling nagsalita. Nakinig na lamang siya sa tunog na yon hanggang sa halos mag-umaga na. Hanggang sa napagod ang kanyang diwa at siya'y nakatulog. Kinagabihan, muling bumalik ang tunog. Ngunit sa pagkakataong ito, mas malinaw ito. Isang tunog ng pagkayod. Kalmot. Nakahiga si Hiraya. Yakap-yakap ang kanyang tuhod. Sa tabi niya sa kama ay ang kanyang koleksyon ng holen. Kumuha siya ng isa, ang kanyang paborito. Isang bughaw na may puting mga guhit sa loob. Pinaglaruan niya ito sa kanyang palad. Ang lamig at kinis nito ay nagbibigay ng kaunting kapanatagan. Ngunit dahil sa kanyang panginginig, bigla itong nahulog mula sa kanyang kamay. Gumulong ito sa sahig na gawa sa kahoy. Tok, tok, tok. Patungo sa ilalim ng kama ng kanyang ina na nasa kabilang silid, ngunit magkadugtong lang ng isang bukas na pasilyo. Ang tunog ay biglang huminto. Natahimik ang buong bahay, pati ang misteryosong kaluskos ay nawala. Naramdaman ni Hiraya ang isang malakas na pag-udyok. Kailangan niyang malaman, kailangan niyang makita, dahan-dahan, na parang isang magnanakaw, bumaba siya sa kanyang kama. Gumapang siya sa sahig, ang kanyang paghinga ay pigil na pigil. Maingat siyang sumilip sa ilalim ng kama, madilim, maalikabok, amoy lupa. Halos wala siyang makita. Hinanap ng kanyang mga mata ang bughaw na holen. Ngunit hindi ang holen ang nakita niya. Sa pinakasulok ng dilim, sa siwang kung saan, tumatama ang kaunting liwanag mula sa buwan sa labas, may gumalaw. Isang pares ng mga matang nanlalaki sa gulat, sa takot, at sa pagkilala. Nakatitig ang mga ito diretso sa kanya. At sa isang saglit bago ito mabilis na umurong pabalik sa pinakamadilim na anino, nakita ni Hiraya ang isang bagay sa mga matang yon na nagpanindig ng lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Pagmamakaawa. Hindi siya humihinga. Nakaluhod lang siya roon, nakatitig sa kawalan. Ang kaluskos ay hindi gawa ng daga. Ang kaluskos ay gawa ng isang tao. Ang kadiliman ay may sariling amoy. Iyon ang unang natutunan ni Diwa sa kanyang bagong mundo. Amoy ng mamasamasang lupa, ng alikabok na hindi pa naaabutan ng walis at ng nabubulok na kahoy. Ito ang pabango ng kanyang libingan habang siya'y buhay pa. Wala siyang bintana, walang liwanag. Ang tanging paraan niya para malaman kung umaga na o gabi ay ang mga tunog na tumatagos mula sa sahig na nasa itaas ng kanyang ulo. Hindi na niya alam kung ilang araw na ang lumipas. Ang oras ay isang ilog na tumigil sa pag-agos. Ang bawat segundo ay isang patak na mabigat at walang katapusan. Ang kanyang katawan ay mahina na. Ang gutom ay isang palagiang kirot sa kanyang tiyan at ang uhaw ay isang apoy sa kanyang lalamunan.
Paminsan-minsan, bumubukas ang maliit na pinto sa itaas at isang piraso ng tinapay at isang tasang tubig ang inilalaglag sa kanya. Hindi niya nakikita ang mukha, tanging isang anino lamang. Ngunit alam niya. Alam niya kung kanino ang aninong yon. Isang alaala, ang pilit niyang pinanghahawakan. Ang huling alaala niya ng liwanag. Nasa palengke siya. Ang sinag ng araw ay mainit sa kanyang balat. Namimili siya ng niyog at keso para sa pichi-pichi na ipinangako niya kay Hiraya. Masaya siya, payapa. Habang naglalakad pauwi, isang van ang huminto sa tabi niya. Isang babae ang nagtanong ng direksyon. Isang babaeng may pamilyar na mukha na ngayon niya lang napagtanto ay ang mukha sa salamin, ang kanyang mukha. Bago pa siya makasagot, isang panyo na may matamis, ngunit nakakahilong amoy ang itinabon sa kanyang ilong at bibig. Ang huli niyang nakita ay ang ngiti sa labi ng babae, isang ngiting walang kaluluwa. Ang huli niyang naisip ay ang pangako niya sa kanyang anak. Ang pichi-pichi para kay Hiraya. Ngayon, ang tanging nagpapanatili sa kanyang pag-iisip ay ang mga tunog mula sa itaas. Ang yabag ng mga paa, ang mahinang tunog ng telebisyon, at kung minsan, ang pinakamahalaga at pinakamasakit na tunog sa lahat, ang tinig ni Hiraya. Narinig niya ito kagabi. Isang mahinang paghikbi. Nanay! Narinig niya ang tawag na yon. Isang tawag na puno ng takot at pagkalito. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang isigaw ang pangalan ng kanyang anak, sabihing, "Narito ako, anak. Narito si nanay." Gusto niyang kalampagin ang sahig na kahoy hanggang sa gumuho ito. Ngunit wala siyang lakas. Ang kanyang lalamunan ay tuyo. Ang kanyang mga kamao ay mahina. Ang kaya niya lang gawin ay ang umiyak ng walang tunog. Ang mga luha ay dumadaloy sa kanyang maruming pisngi. Bawat hikbi ng kanyang anak ay isang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Ang kanyang Hiraya ay nasasaktan at wala siyang magawa. Ngunit ang pagmamahal ng isang ina ay hindi kailanman sumusuko. Kahit sa bingit ng kamatayan, ito'y naghahanap ng paraan. Sa gitna ng kanyang desperasyon, habang gumagapang sa dilim para hanapin ang huling patak ng tubig sa kanyang tasa, isang bagay ang kumaskas sa kanyang daliri. Isang bagay na matalas, kinapa niya ito. Isang pako, isang lumang pako na bahagyang nakausli mula sa isa sa mga tabla sa sahig. Isang ideya ang nabuo sa kanyang nahihirapang isipan, isang maliit na kislap ng pag-asa. Gamit ang lahat ng natitira niyang lakas, hinawakan niya ang pako at sinimulang ikaskas ito sa kahoy na sahig sa ilalim niya. Kaskas, kaskas, kaskas. Mahina ang tunog, halos hindi marinig. Ngunit para kay Diwa, ito ang pinakamalakas na sigaw na kaya niyang ibigay. Ito ang kanyang mensahe. Ito ang kanyang pag-asa. Baka sakaling marinig ito ni Hiraya. Baka sakaling maintindihan ng kanyang matalinong anak na hindi ito tunog ng daga. Kaskas, kaskas, kaskas. Ito ang kanyang sigaw. Ito ang kanyang tinig. Ito ang kanyang pagmamahal na sinusubukang bumasag sa rehas ng kadiliman. Ipinagpatuloy niya ito. Ang bawat galaw ay kumukuha ng lakas na halos wala na siya. Hindi niya alam kung may nakakarinig. Hindi niya alam kung may saysay ang kanyang ginagawa. Ang alam niya lang ay kailangan niyang subukan. Para kay Hiraya, bigla, natigilan siya. May narinig siyang mga yabag sa itaas. Mabigat, papalapit sa lugar kung nasaan siya. Hindi ito ang magaan na mga yapak ni Hiraya. Ito ang mga yapak ng babaeng iyon. Ang halimaw na nagnakaw ng kanyang muka at ng kanyang buhay. Huminto ang mga yabag sa mismong itaas niya. Napigil ni Diwa ang kanyang paghinga. Ang kanyang puso ay kumakabog ng napakabilis na tila gusto nitong kumawala
sa kanyang dibdib. Narinig niya ang mahinang langit-ngit ng sahig na kahoy na tila may mabigat na bagay na inililipat. Pagkatapos, ang tunog na pinakakinatatakutan niya, ang tunog ng pag-aalis ng mga pako. Isa, dalawa, isang siwang ng liwanag ang biglang lumitaw sa kanyang madilim na mundo. Sinisilaw ang kanyang mga matang sanay na sa kadiliman. Ang maliit na pinto sa sahig, ang pasukan patungo sa kanyang impyerno, ay bumukas. Isang anino ang humarang sa liwanag. Ang anino ay dahan-dahang yumuko. Kahit hindi niya maaninag ang mga detalye, alam na alam ni Diwa kung sino ito. Naamoy niya ang pabango, ang estrangherong pabango na naging simbolo ng kanyang bangungot. Ang anino ay hindi nagsalita. Nakatitig lang ito sa kanya mula sa itaas, isang hukom na nagmamasid sa kanyang bilanggo. Naramdaman ni Diwa ang panlalamig na gumapang sa kanyang buong katawan, isang lamig na higit pa sa lamig ng lupa. Ito ang lamig ng purong kasamaan. Pagkatapos ng tila walang katapusang segundo, isang bagay ang inihagis pababa. Isang piraso ng tinapay. Ngunit kasama nito, isang mahina at malamig na boses ang bumasag sa katahimikan. Subukan mo pang gumawa ng ingay. Bulong ng anino. Ang bawat salita ay puno ng lason. At sisiguraduhin kong hindi ka na muling makakakita ng liwanag. Kailanman. At sa isang iglap, ang liwanag ay muling naglaho. Ang pinto ay isinara ng may malakas na kalabog. Narinig niya ang tunog ng pagbabalik ng mga pako. Bawat pukpok ay isang selyo sa kanyang munting pag-asa. Naiwan si Diwa sa pusikit na kadiliman, nanginginig hindi dahil sa gutom o lamig, kundi dahil sa takot. Naintindihan na niya, ang babaeng yon ay hindi lang siya ikinulong. Handa itong pumatay. At sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng kanyang maliit at mabahong kulungan, naramdaman ni Diwa ang tunay na desperasyon. Hindi na lamang ito isang laban para sa kalayaan. Isa na itong laban para sa kanyang buhay. Ang parusa ay gutom. Ito ang bagong sandata ni Malaya. Isang sandatang tahimik ngunit mabisa. Kapag nagpakita si Hiraya ng kahit bahagyang pagsuway o kapag nahuli siyang nakatulala na tila may malalim na iniisip, ang kanyang plato sa hapagkainan ay mas maliit kaysa karaniwan. Minsan, wala itong laman. Wala kang ganang kumain, di ba? Sasabihin ni Malaya. Ang boses ay malamig at walang pakialam. Masama ang mag-aksaya ng pagkain. Ang kumakalam niyang sikmura ay naging palagian niyang kasama. Ang pakiramdam ng unti-unting panghihina ay bumabalot sa kanyang buong katawan. Ngunit higit pa sa pisikal na sakit, ang gutom ay isang paalala. Isang paalala na siya ay bihag. Isang paalala na ang bawat aspeto ng kanyang buhay, maging ang laman ng kanyang tiyan, ay kontrolado na ng babaeng ito. Isang tanghali, habang naglilinis ng kusina si Malaya, napilitan si Hiraya na gawin ang isang bagay na hindi niya kailanman naisip na gagawin. Habang nakatalikod ang babae, mabilis niyang binuksan ang kaldero, dumakot ng kaning lamig gamit ang kanyang nanginginig na kamay, at isinubo ito ng buo. Hindi na niya ito halos nanguya. Ang mahalaga ay may laman. Ang lasa ng kahihiyan ba na yan ay mas mapait kaysa sa lamig ng kanin. Sa mga sandaling iyon, ang tanging nagbibigay sa kanya ng lakas ay ang mga kaluskos sa gabi. Ang mahinang tunog mula sa ilalim ng kama ay hindi na nakakatakot. Ito na ang kanyang sikretong pag-asa. Ito ang paalala na hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Ang kanyang tunay na ina ay naroon lang, humihinga, lumalaban, at kailangan niyang manatiling malakas para sa kanilang dalawa. Isang hapon, isang pambihirang pagkakataon ang dumating. May kausap sa telepono si Malaya sa labas, at sa pagmamadali nito, naiwan itong nakabukas ang telebisyon. Karaniwan, ipinagbabawal sa kanya ang manood. Ang tanging libangan niya
ay ang mga lumang aklat sa isang sulok. Nakatutok ang channel sa isang masayang variety show. Ang malalakas na tawanan at masasayang awitin ay tila isang insulto sa madilim na katotohanang bumabalot sa kanilang bahay. Umupo si Hiraya sa sahig, ilang metro ang layo mula sa TV, na parang isang hayop na maingat na lumalapit sa isang hindi pamilyar na bagay. Biglang naputol ang programa. Isang seryosong jingle ang pumailan lang at lumabas sa screen ang mga salitang flash report. Isang babaeng news anchor na may seryosong muka ang nagsimulang magsalita. Isang karumal-dumal na krimen ang natuklasan sa karatig probinsya ng Laguna, simula ng anchor. Isang negosyanteng byuda, kinilalang si Amelia Constantino, ang natagpuang walang buhay sa loob ng kanyang sariling bahay. Hindi pinansin ni Hiraya ang balita sa simula, ngunit may mga salitang unti-unting pumukaw sa kanyang atensyon. Ina sa mga investigador, may hinala silang ang pagpatay ay konektado sa isang malawakang sindikato na dalubhasa sa identity theft. Patuloy ng anchor. Ang modus operandi ng grupo, maghahanap sila ng biktimang may malaking halaga ng pera sa bangko. Papalitan ito ng isang kamukhang-kamukha o doppelganger at dahan-dahang lilimasin ang yaman nito. Nanlamig ang buong katawan ni Hiraya. Napako ang kanyang tingin sa screen. Nagpatuloy ang balita. Ayon sa isang source, ang sindikatong ito na tinatawag na ang Sindikato ng Anino ay kilala sa kanilang kalupitan. Matapos makuha ang lahat ng yaman ng biktima, ang huling hakbang sa kanilang operasyon ay ang pagpatay sa orihinal na biktima at sa sinumang miyembro ng pamilya na maaaring maging testigo upang walang maiwang anumang bakas. Isang litrato ang ipinakita sa screen, ang larawan ng pinaslang na si Amelia Constantino. At sa tabi nito, ang sketch ng suspect na huling nakitang kasama nito. Isang babaeng halos magkapareho ang muka. Sa sandaling iyon, ang lahat ng hangin ay tila hinigop mula sa baga ni Hiraya. Doppelganger, sindikato ng anino, pagpatay sa orihinal na biktima. At sa sinumang miyembro ng pamilya na maaaring maging testigo, hindi na ito simpleng pagnanakaw, hindi na ito simpleng pagpapanggap. Ito ay isang death warrant. Ang buhay ng kanyang ina at ang kanyang sariling buhay ay may taning na. Ang babaeng kasama niya sa bahay ay hindi lang isang impostor, isa itong berdugo na naghihintay ng tamang oras. Ang mga kaluskos sa ilalim ng kama ay hindi lang sigaw ng paghingi ng tulong. Ito ang huling tibok ng puso ng isang taong papalapit na sa kanyang kamatayan. Hindi na siya makahinga. Ang tibok ng puso niya ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Ang masayang bahay sa screen, ang mga nagtatawa ng tao, ay tila umiikot. Hindi niya namalayan ang pagpasok ni Malaya sa sala. Hindi niya narinig ang pagtigil ng mga yabag nito sa kanyang likuran. Ang tanging nagpabalik sa kanya sa realidad ay ang biglaang pagkawala ng tunog. Isang mahinang tunog ng plastik na hinihila mula sa saksakan. At ang screen ng telebisyon ay naging itim. Dahan-dahan, lumingon si Hiraya. Nakatayo roon si Malaya, hawak ang dulo ng saksakan ng TV. Hindi ito galit. Hindi ito nagtatanong. Nakatitig lang ito sa kanya. Ang mga mata ay malamig at walang emosyon. Ngunit sa likod ng kawalan ng emosyong yon, may nabasa si Hiraya. Isang mensaheng mas malinaw pa sa anumang salita. Isang mensaheng nagsasabi, "Alam ko na alam mo na. Masyado ka ng maraming alam." Ang katahimikan sa sala, matapos patayin ni Malaya ang telebisyon, ay mas nakakabingi kaysa sa sigaw. Ito ay isang katahimikang puno ng mga hindi sinasabing katotohanan. Isang espasyo kung saan ang takot at ang katotohanan ay nagtagpo. Si Hiraya ay nakaupo pa rin sa sahig, nakatingala kay Malaya. Ang kanyang maliit na katawan ay nanginginig, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa purong takot na gumagapang sa kanyang mga ugat. Ang balita, ang Sindikato ng Anino, ang salitang testigo,
Ang lahat ng ito ay umiikot sa kanyang isipan na parang isang masamang panaginip. Dahan-dahang naglakad si Malaya palapit sa kanya. Bawat hakbang nito sa sahig na kahoy ay tila isang pukpok ng martilyo sa kabaong. Hindi na ito gumamit ng malambing na boses. Hindi na ito ngumiti. Ang maskara ni Diwa ay tuluyan ng bumagsak at ang nakaharap ni Hiraya ngayon ay ang tunay na Malaya. Matalino kang bata, Hiraya. Sabi ni Malaya, ang boses ay kasing lamig at kasing talas ng yelo. Masyadong matalino para sa iyong sariling kabutihan. Hindi nakasagot si Hiraya. Ang kanyang mga labi ay tuyo at ang kanyang dila ay parang nakadikit sa kanyang ngalangala. Umupo si Malaya sa isang silya sa harap niya. Ibinaba ang sarili sa level ng bata. Ngunit ang tindig nito ay nanatiling dominante. Nakita mo ang balita. Narinig mo ang lahat. Kaya itigil na natin ang paglalaro ng pusa't daga. Hindi ba? Napalunok si Hiraya. Ito na yon, ang pag-amin. Hindi ako ang iyong ina. Pagpapatuloy ni Malaya. Simple at direkta. Walang bakas ng pagsisisi o pag-aalinlangan sa kanyang boses. Ang pangalan ko ay Malaya. At oo, kasama ako sa grupong narinig mo. Masaya ka na ba? Ang mga salitang yon, kahit na inaasahan na ni Hiraya, ay tumama sa kanya na parang isang malakas na suntok sa sikmura. Ang huling hibla ng pag-asang baka nagkakamali lang siya. Baka imahinasyon lang niya ang lahat, ay tuluyan ng naputol. Nasaan? Nasaan po ang tunay kong nanay? Halos pabulong na tanong ni Hiraya. Ang boses ay nanginginig at basag. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ni Malaya. Isang ngiyang ngiting hindi kailanman nagawa ni Diwa. Ang tunay mong ina, malapit lang siya. Sa katunayan, mas malapit siya kaysa sa inaakala mo. Araw-araw mo siyang naririnig, hindi ba? Ang maliit na dagang kumakaluskos sa ilalim ng sahig. Nanlaki ang mga mata ni Hiraya. Ang kanyang pinakamasamang hinala ay kinumpirma. Ang mga kaluskos, ang mga mata sa dilim. Iyon ay ang kanyang ina. Buhay, ngunit bihag. Huwag kang mag-alala, sabi pa ni Malaya na tila nasiyahan sa reaksyon ng bata. Tahimik lang siya. Maayos ang kanyang kalagayan. Sa ngayon, ang huling dalawang salita ay binitin niya sa hangin, puno ng pagbabanta. Huwag niyo po siyang sasaktan, pakiusap ni Hiraya. At sa wakas, ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay sunod-sunod na pumatak sa kanyang mga pisngi. Parang awa niyo na po. Wala naman po siyang kasalanan. Tumawa si Malaya, isang tawang walang saya. Kasalanan? Lahat tayo may kasalanan, bata. Ang kasalanan ng ina mo ay ang magkaroon ng maraming pera. At ang kasalanan mo, tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata, ay ang maging matanong. Hinawakan ni Malaya ang baba ni Hiraya. Ang mga daliri nito ay mahigpit. Makinig kang mabuti dahil minsan ko lang itong sasabihin. Alam mo ba kung ano ang nangyari sa anak ng babae sa balita? Ang pamilya ni Amelia Constantino? Wala na sila. Tinapos na namin. Dahil ang mga testigo ay problema. At ang sindikato, ayaw namin ng problema. Binitawan nito ang kanyang baba ng marahas. Gusto mong mabuhay ang ina mo? Gusto mo bang mabuhay ka pa? Nanginginig na tumango si Hiraya. Ang kanyang buong mundo ay gumuho na. Ang pag-asa ay napalitan ng purong walang hanggang takot. Wala siyang kakampi. Walang makakatulong sa kanya. Silang dalawa ng kanyang ina ay nasa kamay ng demonyong ito. Mabuti, sabi ni Malaya. Tumatayo na. Kung gayon, ito ang mangyayari. Mula ngayon, ako ang iyong ina. Tatawagin mo akong nanay. Susundin mo ang lahat ng sasabihin ko. Ngiti ka kapag sinabi kong ngumiti ka. Kakain ka kapag sinabi kong kumain ka. At higit sa lahat, mananatili kang tahimik. Isang maling salita sa kapitbahay. Isang maling tingin sa tindera. Isang iyak na maririnig ko. At tutuparin ko ang pangako ko. Lumapit ito at bumulong sa kanyang tainga.
Ang hininga nito ay malamig at may amoy ng kasinungalingan. Kapag sumuway ka, ibabalik ko sa iyo ang tunay mong ina. Huminto ito saglit, pinakakaramdam ang bawat salita, ng bawat piraso. Pagkasabi noon, tumalikod na si Malaya at naglakad papuntang kusina na para bang walang nangyari. Naiwan si Hiraya sa sahig, basang-basa sa luha, nanginginig sa takot at durog na durog ang puso. Yakap niya ang kanyang manikang si Isola, ang huling regalong bigay ng kanyang tunay na ina. Ito na ang kanyang all is lost moment. Ang kalaban ay nagpakilala na. Ang mga pagbabanta ay binitawan na. Ang pag-asa ay tila isang malayong bituin na tuluyan ng nilamon ng kadiliman. Wala na siyang pagpipilian. Wala nang matatakbuhan. Ang tanging magagawa niya ay ang sumunod o harapin ang isang kahihinatnang mas masahol pa sa kanyang sariling kamatayan. Ang mga sumunod na araw ay isang malabnaw na bersyon ng impyerno. Ang bawat sandali ay puno ng pagkukunwari. Para sa sino mang titingin mula sa labas, sila ay isang normal na mag-ina. Ngumingiti si Hiraya kapag may nakatingin. Sumasagot siya ng, "Opo, Nay," at "Salamat po, Nay." Sa bawat utos ni Malaya, kinakain niya ang anumang inihahain sa kanya nang walang reklamo. Naging perpekto siyang anak-anakan, ngunit sa likod ng kanyang mga matang sunod-sunuran, isang apoy ang nagsisimulang mag-alab. Ang apoy ay isinilang mula sa abo ng kanyang durog na pag-asa. Oo, natatakot siya. Ang banta ni Malaya ay parang isang matalim na balaraw na laging nakatutok sa kanyang lalamunan. Ngunit sa tuwing naririnig niya ang mahinang kaluskos mula sa ilalim ng sahig, ang sigaw ng kanyang ina, nalalaman niyang hindi siya maaaring sumuko. Ang takot para sa kanyang sarili ay napapalitan ng isang mas malakas na damdamin, ang pagmamahal para sa kanyang ina. At ang pagmamahal na yon ang nagbigay sa kanya ng tapang. Hindi na siya iiyak, hindi na siya magpapakita ng kahinaan dahil naintindihan na niya. Ang kanyang mga luha ang nagpapasaya sa halimaw. Ang kanyang takot ang nagpapalakas dito. Kaya't kailangan niyang maging matatag. Kailangan niyang maging matalino. Kailangan niyang maging anino. Tulad ng sindikato ni Malaya, nagsimula ang kanyang tahimik na pagpaplano. Ang unang hakbang ay ang pagmamanman. Sa ilalim ng pagkukunwaring naglalaro ng kanyang mga manika o nagbabasa ng libro, ang kanyang mga mata at tainga ay laging bukas. Pinag-aralan niya ang bawat kilos ni Malaya, ang bawat rutina nito. Nalaman niyang laging mahimbing ang tulog ni Malaya mula 1:00 hanggang 3:00 ng madaling araw, lalo na matapos nitong uminom ng isang tasang tsaa bago matulog. Nalaman niyang ang susi sa pinto sa likod ay laging nakasabit sa isang pako malapit sa lababo. At higit sa lahat, nalaman niyang may isang bintana sa kanyang sariling silid na medyo maluwag ang trangka. Isang maliit na depekto na hindi napansin ni Malaya. Ito ang kanyang magiging daan palabas. Ang ikalawang hakbang ay ang paghahanda. Alam niyang hindi siya maaaring tumakas nang walang dala. Kailangan niya ng lakas. Kaya't sa tuwing bibigyan siya ni Malaya ng pagkain, kinakain niya ang kalahati at palihim na ibinabalot sa panyo ang natitira. Isang piraso ng tinapay, isang maliit na saging. Itinatago niya ito sa isang lumang kahon ng sapatos sa ilalim ng kanyang kama, kasama ang isang maliit na botelya ng tubig na pinupuno niya mula sa gripo kapag hindi nakatingin si Malaya. Isang hapon, habang nagwawalis, sinadya niyang ipunin ang alikabok malapit sa pintuan ng silid ni Malaya. Nang utusan siyang walisin ito, palihim niyang itinulak ang ilan sa mga alikabok papasok sa siwang sa ilalim ng pinto. Ito ang kanyang paraan para malaman kung papasok si Malaya sa kanyang silid habang siya ay natutulog. Kung magulo ang alikabok kinaumagahan, ibig sabihin ay nag-iinspeksyon ng babae.
Naging perpekto ang kanyang pag-arte. Minsan, sinadya niyang ngumiti kay Malaya habang naghuhugas sila ng pinggan. "Masarap po ang luto niyo, Nay," sabi niya. Ang boses ay puno ng peke, ngunit kapani-paniwalang paghanga. Nakita niya ang pagbabago sa mga mata ni Malaya. Ang dating matalas na pagbabantay ay bahagyang lumuwag. Ang tensyon sa mga balikat nito ay tila nabawasan. Nagsisimula na itong maniwala na nagtagumpay ito. Nagsisimula na itong maging kampante. At iyon ang hinihintay ni Hiraya. Ang gabi ng kanyang pagtakas ay isang gabing madilim at walang buwan. Ang hangin sa labas ay malakas at ang mga sanga ng puno ay humahampas sa kanilang bubong. Perpektong tunog para itago ang anumang ingay na maaari niyang malikha. Nakahiga siya sa kanyang kama. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Narinig niya ang pagpasok ni Malaya sa sarili nitong silid. Narinig niya ang pag-inom nito ng tsa. Narinig niya ang paghiga nito sa kama. Naghintay siya. 1, 2 oras. Nang marinig niya ang mahimbing at ritmikong paghinga mula sa kabilang silid, alam na niyang oras na. Dahan-dahan, kinuha niya ang kanyang maliit na bag, isang supot na gawa sa tela na naglalaman ng tinapay at tubig. Isinukbit niya ito sa kanyang likod. Lumakad siya nang walang sapin sa paa. Bawat hakbang ay maingat at pinag-isipan. Huminto siya sa tapat ng pinto ng kanyang silid at tiningnan ang alikabok na inilagay niya kanina. Hindi ito nagalaw. Hindi pumasok si Malaya. Ligtas siya. Pumunta siya sa bintana. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang dahan-dahan niyang itinutulak ang lumang trangka. Isang mahinang klik ang narinig niya na para sa kanya ay kasing lakas ng isang kulog. Napahinto siya. Pinakiramdaman ng anumang galaw mula sa kabilang silid. Katahimikan. Itinulak niya ang bintana. Bumukas ito ng walang ingay. Ang malamig na hangin ng gabi ay humampas sa kanyang mukha. Dala ang amoy ng lupa at kalayaan. Sumampa siya sa bintana. Ang kanyang mga paa ay nakahanap ng suporta sa palupo. Tumingin siya sa ibaba. Hindi ito masyadong mataas, ngunit para sa isang 9 gulang na bata, sa dilim, ito ay isang bangin. Huminga siya ng malalim. Pinuno ang kanyang mga baga ng hangin ng pag-asa. Inisip niya ang mukha ng kanyang ina. Ang tunay niyang ina. Ang kanyang ngiti. Ang kanyang yakap. Ang kanyang mga kaluskos. "Parating na po ako." "Nay," bulong niya sa hangin. At pagkatapos, tumalon siya. Ang pagbagsak ni Hiraya sa damuhan ay malakas ngunit ang malambot na lupa ang sumalo sa kanya. Hindi niya ininda ang sakit. Ang tanging nasa isip niya ay ang tumakbo. Tumayo siya kaagad. Ang kanyang mga binti ay nanginginig, ngunit puno ng adrenaline. Hindi siya lumingon pabalik. Alam niyang bawat segundong mawawala ay maaaring maging pagkakaiba sa pagitan ng buhay at kamatayan, hindi lang para sa kanya, kundi para sa kanyang ina. Tinakbo niya ang madilim na kalye ng kanilang barangay Pag-asa. Ang mga bahay ay tulog na. Ang mga bintana ay madidilim. Ang tanging liwanag ay mula sa iilang poste ng ilaw na kumukutitap. Ang bawat anino ng puno ay tila isang halimaw na nag-aabang. Ang bawat tahol ng aso ay parang isang alarma na nagbabadyang gisingin si Malaya. Ang kanyang munting puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib na parang tambol ng digmaan. Ang istasyon ng pulis. Iyon ang kanyang destinasyon. Ito ay nasa kabilang dulo ng barangay, malapit sa plaza. Malayo ito, lalo na para sa maliliit niyang mga paa, ngunit hindi siya huminto. Ang imahe ng mga mata ng kanyang ina, sa dilim, ang alaala ng malamig na banta ni Malaya. Ang mga ito, ang kanyang gasolina. Pagkatapos ng tila walang katapusang pagtakbo, sa wakas ay natanaw na niya isang maliit na gusali na may nag-iisang ilaw sa harapan
at isang kupas na karatulang nagsasabing pulis siya. Hingal at basang-basa ng pawis, itinulak niya ang mabigat na pinto at pumasok sa loob. Ang bumungad sa kanya ay isang matandang pulis na natutulog sa kanyang mesa. Ang ulo nito ay nakapatong sa isang tumpok ng mga papel. Isang electric fan ang umuugong sa isang sulok, nagkakalat lamang ng mainit na hangin. "Titulong!" Hirap na sabi ni Hiraya. Ang kanyang boses ay paos at nanginginig. Nag-angat ng ulo ang pulis, ang kanyang muka ay lukot sa pagkagising. Tiningnan niya si Hiraya mula ulo hanggang paa. Isang maliit na batang marungis, walang sapin sa paa at humahangos. "Ineng, anong ginagawa mo rito sa ganitong oras ng gabi? Nasaan ang mga magulang mo?" Tanong nito. Ang boses ay magaspang at naiirita. Ang nanay ko po, kailangan niya ng tulong," sabi ni Hiraya, lumalapit sa mesa. "May isang babae po sa bahay namin. Hindi ko po siya nanay. Kamukha niya po ang nanay ko, pero hindi po siya yon. Ang tunay ko pong ina, nakakulong po siya." Sa ilalim ng sahig, ang mga salita ay lumabas mula sa kanya nang mabilis at magulo. Dala ng kanyang pagod at desperasyon, bumuntong hininga ang matandang pulis at umayos ng upo. Halatang hindi ito naniniwala. "Ineng, nananaginip ka lang yata. Umuwi ka na. Anong oras na o? Baka hinahanap ka na ng nanay mo." "Pero totoo po ang sinasabi ko," giit ni Hiraya. Ang kanyang boses ay tumataas na. "Hindi po siya ang nanay ko. Ang pangalan niya po ay Malaya Vargas. Nakita ko po ang ID niya. Papatayin niya po kami." "Hay nako," sabi ng pulis. Kinukusot ang kanyang mga mata. "Bangungot lang yan. Maraming bata ang nagkakaroon ng ganyang panaginip. Halika, ihahatid na kita sa inyo." "Ayoko pong umuwi," sigaw ni Hiraya. At sa wakas, ang mga luha ng frustrasyon ay nagsimulang tumulo. "Hindi po kayo nakikinig. Papatayin niya kami, tulad po ng ginawa nila sa babae sa balita." Ang pagbanggit sa balita ay tila walang epekto sa pulis. Inangat nito ang telepono. Sige, tatawagan na lang natin ang nanay mo." "Ano ba ang pangalan niya at saan kayo nakatira?" Napaatras si Hiraya, ang takot ay muling bumalot sa kanya. Kung tatawagan nito ang bahay, sasagutin ito ni Malaya. Magkukunwari itong isang nag-aalalang ina. At pagkatapos, kapag ibinalik siya, alam na niya kung ano ang mangyayari. Tapos na ang lahat. Ang kanyang huling pag-asa ay nawawala na. Habang siya ay paatras, isang pinto mula sa likurang opisina ang bumukas. Isang batang babaeng pulis ang lumabas, may hawak na tasa ng kape. Ang kanyang uniforme ay plansado at ang kanyang mukha, kahit na mukhang pagod, ay alisto. Nakita niya ang eksena sa harap niya, ang umiiyak na bata at ang iritadong matandang pulis. "Anong nangyayari dito, Mang Berto?" tanong ng babaeng pulis. Ang boses ay kalmado. "Wala ito, Officer Liwayway," sagot ni Mang Berto. "Isang bata na naligaw at nananaginip ng gising. Ihahatid ko na sana pauwi." "Hindi po ako nananaginip," sigaw muli ni Hiraya. Ang kanyang tingin ay napunta ngayon sa babaeng pulis. May kung anong kakaiba sa mga mata ni Officer Liwayway, isang bagay na hindi niya nakita kay Mang Berto. Pakikinig. Lumapit si Officer Liwayway at lumuhod para maging kapantay si Hiraya. "Sige nga bata, anong pangalan mo?" "Hiraya po," sagot niya sa pagitan ng mga hikbi. "Okay, Hiraya," sabi ng pulis. Ang boses ay malumanay. "Gusto mong ikwento sa akin kung ano ang nangyari. Huwag mong pansinin si Mang Berto. Makikinig ako." Ang simpleng pangakong yon, "makikinig ako," ay parang isang salbabida na inihagis sa isang taong nalulunod. Huminga ng malalim si Hiraya at sinimulang ikwento ang lahat, mula sa kakaibang lasa ng pichi-pichi hanggang sa malamig na halik, sa ID na may pangalang Malaya, sa balita sa TV
at sa mga kaluskos sa ilalim ng sahig. Habang nagsasalita siya, nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Officer Liwayway. Ang simpleng pakikinig ay naging seryosong interes at pagkatapos ay naging malalim na pag-aalala. Ngunit si Mang Berto ay umiling lang. Liwayway, kwentong kutsero lang yan. Imposible ang sinasabi ng batang yan. Alam ni Hiraya na kailangan niya ng isang bagay na hindi maaaring pagdudahan. Isang bagay na tanging ang tunay niyang ina lang ang makakasagot. At doon, naaalala niya ang kanilang sikreto, ang kanilang password. Tumingin siya nang diretso sa mga mata ni Officer Liwayway. Ang kanyang mga luha ay tumigil na, napalitan ng isang desperadong katatagan. Mayroon po kaming sikretong kwento ng nanay ko, sabi niya. Ang boses ay nanginginig ngunit malinaw. Isang kwento na kami lang po ang nakakaalam. Nakinig si Liwayway. Ang kanyang buong atensyon ay nasa bata. Pakitanong niyo po sa babaeng iyon, sa babaeng nasa bahay namin. Pakiusap ni Hiraya. Ang bawat salita ay mabigat. Bakit umiiyak ang mga bituin? Huminto siya. Hinahayaang lumubog ang tanong sa hangin. Ang tunay na nanay ko lang po ang nakakaalam ng sagot. May mga pagkakataon sa trabaho ng isang pulis kung saan kailangan mong magtiwala sa iyong kutob. Para kay Officer Liwayway, ang gabing ito ay isa sa mga iyon. Habang mabilis nilang tinatahak ang madilim na kalye, sakay ng police mobile, kasama ang nag-aatubiling si Mang Berto at isa pang batang pulis. Ang kwento ni Hiraya ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Ang mga detalye, ang takot sa mga mata ng bata, at higit sa lahat, ang kakaibang tanong na yon. Bakit umiiyak ang mga bituin? Baka pinaglalaruan lang tayo ng batang yon, Liwayway, sabi ni Mang Berto mula sa passenger seat. Sayang lang sa gasolina. Malalaman natin, Mang Berto, sagot ni Liwayway, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa daan. Mas mabuti nang magkamali sa pag-iingat kaysa magsisi sa huli. Ipinahinto niya ang sasakyan ilang metro mula sa bahay para hindi makalikha ng ingay. Iniwan nila si Hiraya sa loob ng mobile kasama ang isa pang pulis. Dito ka lang, Hiraya. Babalik kami, bilin niya. Tumango ang bata. Ang mga mata ay puno ng takot at pag-asa. Tahimik silang lumapit sa bahay. Simple lang ito. Isang maliit na bahay na may bakod na kawayan. Mukha itong payapa. Masyadong payapa. Kumatok si Liwayway sa pinto. Tao po. Pulis po. Ilang sandali ng katahimikan. Pagkatapos, isang ilaw ang bumukas sa loob. Dahan-dahang bumukas ang pinto at isang babae ang lumabas. Ang babae ay kamukhang-kamukha ng inilarawan ni Hiraya. Ang mukha ng isang mapagmahal na ina. Ang buhok nito ay bahagyang magulo. At ang ekspresyon ay nagpapakita ng pagkagulat at pag-aalala. Opisyal, anong problema? Tanong ng babae. Ang boses ay malambing at puno ng pag-aalala. May nangyari po ba? Magandang gabi po, ma'am. Simula ni Liwayway. Kayo po ba sige nga ng diwa matiwasay? Ako nga po, sagot ng babae. Pumasok po kayo. Bakit po kayo naparito? Ang kanyang pag-arte ay perpekto. Kung hindi dahil sa kwento ni Hiraya, maniniwala si Liwayway na isa itong inosenteng ina na nagising sa gitna ng gabi. Pumasok sila. Si Mang Berto ay nagsimulang magtanong. May nawawala po ba kayong anak, ma'am? Mga 9 na taong gulang na babae? Agad na nagbago ang mukha ng babae. Napalitan ito ng halos perpektong pagkataranta. Ang anak ko. Si Hiraya. Wala siya sa kanyang kama. Kanina ko pa nga po siya hinahanap. Nasaan siya? Ligtas po ba siya? Kalma lang po, ma'am. Ligtas po siya. Nasa amin po. Sabi ni Liwayway, pinagmamasdan ang bawat reaksyon ng babae. May mga kakatwang kwento siyang sinasabi. Sabi niya, hindi raw kayo ang tunay niyang ina. Isang malungkot na tawa ang kumawala sa babae. Napahawak ito sa kanyang dibdib.
Diyos ko po, ang anak ko. May mga problema po kasi siya nitong mga nakaraang linggo. Nag-i-imagine po siya ng kung ano-ano. Sinasabi niyang hindi niya ako ina. Dinadala ko na nga po siya sa doktor. Bunga lang po siguro ng lagnat. Ang paliwanag ay lohikal. Masyadong lohikal. Si Mang Berto ay mukhang kumbinsido na. Ngunit hindi si Liwayway. Ganoon po ba? Sabi ni Liwayway, ang kanyang boses ay nanatiling kalmado. Kung gayon, siguro po ay masasagot ninyo ang isang tanong na iniwan niya para sa kanyang tunay na ina. Tumingin sa kanya ang babae, ang mga mata ay nagtatanong. Sabi po niya, itanong daw namin sa inyo. Dahan-dahan at malinaw na sabi ni Liwayway, bakit umiiyak ang mga bituin? Sa ilalim ng sahig, ang kadiliman ay ganap. Ngunit ang pandinig ni Diwa ay mas tumalas. Narinig niya ang paghinto ng sasakyan sa malayo. Narinig niya ang mahinang pag-uusap at narinig niya ang pagkatok sa pinto. Pulis, alam niya. Ito na ang kanyang pagkakataon. Ito na ang himala. Ngunit paano? Paano niya ipapaalam na narito siya? Sinubukan niyang sumigaw, ngunit isang mahinang ungol lang ang lumabas sa kanyang tuyong lalamunan. Sinubukan niyang kalampagin ang sahig, ngunit ang kanyang mga kamay ay halos wala ng lakas. Narinig niya ang pagbukas ng pinto. Narinig niya ang boses ng halimaw, malambing, mapagkunwari, perpekto, at narinig niya ang boses ng isang babaeng pulis, kalmado, matatag. Diyos ko, tulungan niyo po ako. Dasal niya sa kanyang isipan. Bigyan niyo po ako ng lakas. Nagkakaroon ng pagtatalo sa itaas. Ang mga boses ay nagiging mas tensyonado. Narinig niya ang pangalan ni Hiraya. Ligtas ang kanyang anak. Isang alon ng pasasalamat at ginhawa ang bumalot sa kanya. Nagbibigay sa kanya ng panibagong lakas. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at inipon ang lahat ng natitira niyang enerhiya. Ang kanyang pagmamahal kay Hiraya. Ang kanyang galit sa babaeng nagnakaw ng kanyang buhay. Ang kanyang desperadong pagnanais na muling makita ang liwanag. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa sala matapos itanong ni Liwayway ang sikretong katanungan. Ang mukha ni Malaya ay nagbago. Sa isang iglap, nawala ang ekspresyon ng isang nag-aalalang ina. Napalitan ito ng blangkong pagkagulat. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumukas, ngunit walang salitang lumabas. Ang kanyang mga mata, na kanina'y puno ng pekeng luha, ay ngayon ay nagpapakita ng isang bagay na mas totoo, pagkataranta. Ano? Anong klaseng tanong yan? Nauutal niyang sagot. Sinubukang tumawa, ngunit ang tunog ay pilit. Isang laro lang po namin yon. Nakalimutan ko na ang sagot. Kung gayon, talo ka na sa laro. Malamig na sabi ni Liwayway. Alam na niya. Ang kutob niya ay tama. Wala kayong karapatang pumasok dito at guluhin ang pamilya ko. Biglang sigaw ni Malaya. Ang kanyang pagkukunwari ay tuluyan ng gumuho at napalitan ng purong galit. Umalis na kayo. Kukunin ko ang abogado ko. Maghahanap na tayo, Mang Berto? Utos ni Liwayway. Hindi pinapansin ang mga sigaw ni Malaya. Wala kayong makikita. Protesta ni Malaya. Sinusubukang harangan ang daan. Ngunit ang isa pang pulis ay mahinahon, ngunit matatag na humawak sa kanyang braso. Nagsimula ang paghahanap. Binuksan nila ang bawat kwarto, ang bawat aparador. Tiningnan nila ang ilalim ng bawat mesa. Malinis ang bahay. Masyadong malinis. Walang anumang bakas ng krimen. Wala naman, Liwayway, sabi ni Mang Berto. Halatang gusto nang umalis. Sinabi ko na sa'yo, kwento lang ng bata iyon. Nagsimulang manlumo si Liwayway. Posible kayang nagkamali siya. Posible kayang ito'y isang malaking pagkakamali lamang. Ngunit habang papunta siya sa silid tulugan, isang bagay ang pumukaw sa kanyang atensyon. Ang kama. Isang malaking kama na gawa sa kahoy. May isang bahagi ng sahig sa ilalim nito
na tila mas bago ang kulay ng varnish, na para bang kamakailan lamang ginalaw. Narinig niya ang mga yabag sa itaas, palapit, papalayo. Narinig niya ang pagbubukas ng mga aparador. Narinig niya ang boses ng pulis na tila nawawalan na ng pag-asa. Hindi! Hindi sila pwedeng sumuko. Hindi ngayon. Ginamit niya ang lahat ng lakas sa kanyang katawan. Inangat niya ang kanyang kamao at buong puwersa itong ibinagsak sa kahoy na kisame ng kanyang kulungan. Blag! Mahina ang tunog. Halos hindi marinig. Muli. Blag! Mas malakas. Wala naman liwayway. Blag! Napahinto si Liwayway. Narinig niyo yon? Ang alin? Ang pusa lang siguro ng kapitbahay. Sagot ni Mang Berto. Blag! Mas malinaw ngayon. Isang tunog na tila nagmumula. Sa ilalim ng sahig. Tumingin si Liwayway sa ilalim ng kama. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Itaas natin ang kama, utos niya. Ano? Reklamo ni Mang Berto. Tulong! Sigaw ni Liwayway sa isa pang pulis. Nagmamadali silang lumapit. Binuhat nila ang mabigat na kama at itinabi ito sa pader. At doon, nakita nila isang bahagi ng sahig, isang parihabang tabla na halatang kamakailan lang ibinaon. Ang mga ulo ng pako ay sariwa pa. Sa kabilang dako ng silid, nakita ni Liwayway ang reaksyon ni Malaya. Ang lahat ng kulay ay nawala sa mukha nito. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa purong takot. Iyon na ang kumpirmasyong kailangan niya. Kumuha kayo ng bareta, sabi ni Liwayway. Ang kanyang boses ay nanginginig sa halo-halong kaba at galit. Mabilis na kumilos ang batang pulis. Ilang sandali lang, gamit ang dulo ng bareta, sinimulan nilang tanggalin ang mga pako. Ang tunog ng metal laban sa kahoy ay umalingaw-ngaw sa tensyonadong katahimikan. Nang matanggal ang huling pako, dahan-dahang itinaas ni Liwayway ang tabla. Isang amoy ng lupa at pawis ang sumalubong sa kanila. At mula sa madilim na butas sa sahig, isang kamay ang lumabas. Isang kamay na payat, marumi at nanginginig. Ngunit ito'y isang kamay na desperadong nakakapit sa pag-asa. Nang makita ni Malaya ang kamay na umahon mula sa sahig, isang tunog ang kumawala sa kanyang lalamunan. Isang tunog na hindi sigaw, hindi iyak, kundi ang tunog ng ganap na pagkatalo. Alam na niyang tapos na ang lahat. Huwag kang kikilos, sigaw ni Mang Berto, na ngayon ay alerto at ganap ng gising habang mabilis niyang nilalapitan si Malaya. Sinubukan ni Malaya na tumakbo patungo sa pinto, isang huling desperadong pagtatangka na makatakas. Ngunit huli na ang lahat, mabilis siyang naabutan ng batang pulis. Ang tunog ng posas na isinasara sa kanyang mga pulso ay tila isang punctuation mark sa pagtatapos ng kanyang kasinungalingan. May karapatan kang manahimik. Simula ng pulis sa kanyang mga karapatan. Ngunit hindi na nakikinig si Malaya. Ang kanyang tingin ay napako kay Hiraya na ngayon ay nakatayo sa may pintuan, dinala papasok ng isang pulis. Ang mga mata ni Malaya ay hindi na blangko o malamig. Ang mga ito'y nag-aapoy sa purong pagkamuhi. Isang huling tingin na puno ng lason, isang pangakong kahit sa kanyang pagkakakulong, ang anino niya ay mananatili. Pagkatapos, marahas siyang inilabas ng mga pulis palayo sa bahay na kanyang nilapastangan. Ngunit ang atensyon ng lahat, lalo na ni Liwayway at Hiraya, ay nasa butas sa sahig. Ma'am, tulungan niyo po kami rito. Tawag ni Liwayway, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Maingat nilang inalalayan ng babae mula sa madilim na kulungan. Ang katawan nito ay napakapayat. Ang damit ay marumi at punit-punit. Ang kanyang mukha ay nababalutan ng dumi. At ang kanyang buhok ay magulo. Nang una siyang masinagan ng ilaw mula sa bombilya, napapikit siya na tila nasasaktan sa liwanag na matagal na niyang hindi nakikita. Ngunit sa kabila ng kanyang kalagayan, may isang bagay na hindi maipagkakaila. Ang kanyang mga mata. Nang imulat niyang muli ang mga ito,
at nagtama ang kanilang paningin. Hiraya, ang lahat ng pagdududa sa mundo ay naglaho. Ito ang mga matang kumikinang na parang bituin kapag siya'y ngumingiti. Ito ang mga matang nagpapakita ng walang katapusang pagmamahal. Ito ang kanyang ina na halos hindi marinig na bulong ni Hiraya. Ang pangalan na iyon ang tila nagbigay ng huling lakas sa nanghihinang katawan ni Diwa. Sinubukan niyang humakbang patungo sa kanyang anak, ngunit ang kanyang mga binti ay bumigay. Bago pa man siya bumagsak, maagap siyang nasalo ni Officer Liwayway. Kailangan na natin siyang dalhin sa ospital. Ngayon din. Utos ni Liwayway, ang boses ay puno ng pagkaalarma. Habang inihahanda nila ang stretcher, ang mga mata ni Diwa ay hindi humiwalay kay Hiraya. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang maruruming pisngi. Hinuhugasan ang mga bakas ng kanyang paghihirap. Si Hiraya ay tumakbo palapit. Hindi na napigilan pa ng sinuman. Bago pa man maisakay sa stretcher ang kanyang ina, yumakap siya ng mahigpit dito. Isang yakap na puno ng ilang buwang pangungulila, takot at pag-asa. Nanay, nanay, paulit-ulit niyang sabi. Ang kanyang muka ay nakasubsob sa dibdib ng ina. Ang bawat hikbi niya ay tila nagpapalabas ng lahat ng sakit at takot na kanyang naramdaman. Sa wakas, naramdaman niya muli ang init, ang pamilyar na amoy ng kanyang ina. Kahit na nababalutan ng amoy ng lupa at pawis, naramdaman niya ang mahinang pagtibok ng puso ng kanyang ina laban sa kanyang pisngi. Isang tibok na nagsasabing siya ay buhay. Siya ay narito. Naramdaman niya ang marahan, ngunit matatag na paghaplos ng ina sa kanyang likod. Kahit mahina, alam niyang iyon ay pagmamahal. Anak, Hiraya ko. Ang tinig ni Diwa ay halos hindi marinig. Isang bulong na puno ng pagod, ngunit may himig ng hindi masukat na kaluwagan. Anak, nandito na si nanay. Ang mga salitang yon, ang yakap na yon, ang tibok ng puso na yon, iyon ang naghilom sa lahat ng sugat na hindi nakikita. Ang yakap na yon ay ang pagtatapos ng bangungot at ang simula ng pagpapagaling. Sa mga braso ng kanyang ina, sa kabila ng lahat ng hirap, alam ni Hiraya na sa wakas, ligtas na siya. Ito ang pinakamahalagang yakap sa buong buhay niya. Isang yakap na nagsabi na ang pagmamahal ay tunay na mas malakas kaysa sa anumang dilim. Habang inilalagay na si Diwa sa stretcher at si Hiraya ay mahigpit na nakahawak sa kamay nito, tiningnan ni Liwayway ang dalawa. Nakita niya ang sakit, ang pagdurusa, ngunit higit sa lahat, nakita niya ang hindi matinag na koneksyon sa pagitan ng isang ina at anak. Ito ang dahilan kung bakit sila nagiging pulis. Ito ang dahilan kung bakit sila lumalaban. Ayos lang yan, anak, sabi ni Diwa. Ang boses ay bahagyang lumakas na habang nakatingin kay Hiraya. Nandito na si nanay. Hindi na kita iiwan. Ang mga simpleng salita, ngunit naglalaman ng lahat ng pangako, lahat ng pag-asa. Ang kamay ni Hiraya ay hindi bumitaw. Ang kanilang paglalakbay ay malayo pa. Ngunit sa yakap na yon, alam nilang kaya nilang harapin ang kahit ano. Magkasama, lumipas ang mga taon. Ang barangay Pag-asa na minsang nabalot ng dilim ay muling nabuhay sa liwanag. Ang dating maliit na bahay na may nakatagong sikreto ay naging simbolo ng katatagan at pag-asa. Ang silong ng ina, ang maliit na kainan na minsan ay naging tagpuan ng kasinungalingan at takot, ay muling nagbukas ang pinto. Ngunit sa pagkakataong ito, dala nito ang bagong kahulugan ng pagmamahal at kaligtasan. Si Diwa Matiwasay, ang ina na pinilit na burahin ang kanyang pagkatao, ay hindi nagpatalo sa mga anino ng nakaraan. Ang kanyang katawan ay nagtataglay pa rin ng mga bakas ng kanyang pinagdaanan, paminsan-minsang panghihina, mga peklat na hindi nakikita sa balat, ngunit ang kanyang espiritu ay higit pa sa dati matatag.
Bumalik siya sa pagluluto ng kakanin, ngunit sa pagkakataong ito, ang bawat halo ay may kasamang pasasalamat at ang bawat piraso ay may dalang kwento ng pag-asa. Ang kanyang mga mata ay muling kumikinang, hindi na dahil sa peke, kundi dahil sa tunay na ligaya ng pagiging malaya at pagmamahal sa kanyang anak. Ang silong ng ina ay hindi na lamang isang kainan. Ito ay naging isang lugar kung saan ang mga tao ay nagtitipon, hindi lamang para sa masasarap na pagkain, kundi para rin sa pagkakaisa at pag-unawa. Ang kwento ng kanilang pagdurusa ay naging isang paalala sa komunidad tungkol sa kahalagahan ng pagbabantay sa isa't isa at ang kapangyarihan ng pagpapatawad na nagbubukas ng daan tungo sa paghilom. At si Hiraya, ang maliit na batang puno ng takot ay lumago upang maging isang babaeng may lakas at katatagan. Ang alaala ng kanyang pagdurusa ay hindi naglaho, ngunit hindi rin ito ang nagtakda ng kanyang kinabukasan. Sa halip, ito ang naging gatong sa kanyang determinasyon. Nagtapos siya ng kolehiyo na may pinakamataas na karangalan. Ang kanyang isipan ay puno ng pagnanais na maglingkod at magprotekta. Naging isang opisyal siya ng pulisya, tulad ng kanyang bayaning si Officer Liwayway na naging kanyang mentor at pangalawang ina. Sa bawat kaso na kanyang hinahawakan, dala niya ang aral ng kanyang pinagdaanan. Ang kanyang malasakit sa mga biktima ay hindi lamang profesionalismo. Ito ay malalim na pag-unawa na nagmumula sa sariling karanasan. Ang kanyang tapang ay hindi pagmamalaki, kundi isang tahimik na pangako na hindi niya hahayaang may ibang bata ang dumaan sa kanyang pinagdaanan. Isang hapon, habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog, naghahanda si Diwa ng kanyang mga kakanin para sa pagdiriwang ng pista sa barangay. Si Hiraya, nakasuot na ng kanyang police uniform, ay pumasok sa kainan. Ang kanyang mukha ay nagliliwanag sa pagod, ngunit puno ng kasiyahan. "Nay," tawag ni Hiraya, lumapit at yumakap sa kanyang ina. Ang yakap na ito ay iba na sa yakap ng desperasyon noon. Ito ay yakap ng pagmamahal, ng tagumpay at ng pangako. "Ang aking matapang na pulis," sabi ni Diwa, mahigpit na niyakap ang anak. "Puyat ka na naman ba?" "Nakapagtapos lang po ng isang kaso," sagot ni Hiraya, ngumiti. "Pero sulit po ang lahat." Naupo sila sa isang mesa sa labas ng silong ng ina, pinapanood ang paglubog ng araw. Ang langit ay napapalamutian ng kulay kahel at rosas, isang nakakamanghang tanawin na tila nagpapahid ng dahan-dahang lunas sa lahat ng alaala ng nakaraan. "Nay," nagsimula ulit si Hiraya, ang boses ay may bahid ng dating pagkausisa. "Noong bata pa po ako, naalala niyo po ba yung kwento natin tungkol sa mga bituin na umiiyak?" Ngumiti si Diwa. Ang kanyang mga mata ay sumasalamin sa papalubog na araw. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang anak. "Oo, anak. Naaalala ko." "Bakit po sila umiiyak, Nay?" tanong ni Hiraya. Hindi para malaman ang sagot, kundi para balikan ang alaala ng kanilang koneksyon. Tumingin si Diwa sa langit. Pagkatapos ay sa kanyang anak. Ang kanyang nangiti ay lumalim, puno ng karunungan at pagmamahal. "Hindi na sila umiiyak, anak," sagot ni Diwa. Ang boses ay malumanay. Napakunot ng noo si Hiraya. "Ha? Bakit po?" "Dahil nandito na tayo," sabi ni Diwa. Hinaplos ang pisngi ni Hiraya. "Tapos na ang ating paghihirap. Nakahanap na tayo ng liwanag." Ang mga bituin, umiiyak sila kapag malungkot ang mundo. Ngayon, ang mundo natin ay puno na ng pag-asa. Kaya hindi na sila umiiyak. Tayo na ang nagbibigay sa kanila ng dahilan para sumikat ng maliwanag. Niyakap ni Hiraya ang kanyang ina, isang yakap na puno ng pag-unawa at pagmamahal. Sa mga yakap na yon, sa pagitan ng mga salitang yon, ang aral ng kanilang kwento ay naging malinaw. Ang pagmamahal, sa pinakadalisay nitong anyo,
ang pagmamahal ng isang ina para sa kanyang anak at ang katatagang nagmumula sa pagmamahal na yon ay may kapangyarihang maghilom ng pinakamalalim na sugat, magbigay ng liwanag sa pinakamadilim na kadiliman, at magbukas ng daan tungo sa isang bagong umaga. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya hanggang sa muli. At dito nagtatapos ang kwento ni Nadiwa at Hiraya. Sa aming mga minamahal na taga-subaybay, ang bawat kwento ay isang paglalakbay. At ang paglalakbay na ito, ang pagbuo ng silong ng ina, ay naging napaka-espesyal para sa akin. Mula sa unang konsepto hanggang sa huling pangungusap, naramdaman ko ang bawat patak ng luha, bawat kurot ng takot, at bawat pagtibok ng pag-asa kasama ng aking mga tauhan. Ang pagsulat nito ay parang pagbubuo muli ng isang nawasak na puso. Naghahanap ng mga piraso ng pagmamahal at katatagan sa gitna ng kadiliman. Nais kong pasalamatan kayo dahil tinanggap ninyo ang kwentong ito sa inyong mga puso at dahil ipinagkatiwala ninyo ang inyong mga tainga at imahinasyon sa amin. Naway ang mensahe ng pag-asa ng hindi natitinag na pagmamahal ng isang ina at ng lakas na matatagpuan kahit sa pinakamababang sandali ng ating buhay ay manatili sa inyo. Sana'y nagbigay ito ng inspirasyon upang mas pahalagahan natin ang ating mga mahal sa buhay at upang patuloy tayong maniwala sa liwanag kahit nasa gitna ng pinakamalalim na gabi. Malugod ko kayong inaanyayahan na ibahagi ang inyong mga saloobin at damdamin tungkol sa kwentong ito sa seksyon ng komento sa ibaba. Ang inyong mga kwento at opinyon ay napakahalaga sa amin. Muli, maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento.